Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, ay share ko sa inyo kung paano ba ang wirings or cable kapag magtatayo ka ng PisoNet. And i-share ko na rin sa inyo kung ano ba ang mga kailangan na materials sa pagtatayo ng PisoNet business. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. And paki-like na rin ang video na to. So tara, simulan natin. So yun guys, una kong ibibigay sa inyo ang mga materials na kailangan natin sa pagtatayo ng PisoNet business. Ibibigay ko na rin kung ano yung mga model na gamit ko. Dito tayo sa materials needed. Unang-una sa lahat, kailangan natin ng ISP or Internet Service Provider. Bali itong ISP, ito yung nagbibigay ng internet sa mga PC natin. Katulad ng mga PLDT, Converge, or Globe. Next naman, itong Ethernet cable or tinatawag nating LAN cable. May dalawang uri ng LAN cable. Merong Cat5, meron ding Cat6. And kung tatanungin nyo kung ano yung pinagkaiba ng Cat5 sa Cat6, mas mabilis ang Cat6 kesa sa Cat5. Dahil ang Cat5, ang maximum na speed na kaya niyang ibigay ay 1000 Mbps lang. Samantalang ang Cat6, ang maximum na speed na kaya niyang ibigay ay 10,000 Mbps. At kung tatanungin nyo kung ano yung gamit ko na LAN cable sa PisoNet ko, ang gamit ko ay Cat6. Isa pang advantage ng Cat6, kung gusto nyo mag-switch sa diskless ay pwede na agad dahil Cat6 ang required na LAN cable sa diskless. Next naman natin ay router. Bali ang gamit ko pala na model ay TP-Link Archer C64. Kung gusto nyo bumili nito ay meron naman ito sa Shopee. Maghanap na lang kayo ng legit na store. Ang purpose naman itong router ay ito ang nagko-connect sa bawat computer network at may katangian ito na tinatawag na traffic controller para ma-ensure na ang mga data ay mapupunta sa kanya-kanyang destination nang walang problema. Ang next naman natin ay itong switch. Ang gamit ko din palang model dito sa switch ay TP-Link. Meron itong 8-port, 16-port, or 24-port. Ang port na pipiliin nyo ay nakadepende kung ilan yung PC na gagamitin ninyo. Halimbawa, meron kayo 7 PC at hindi nyo nabalak dagdagan ito, pwedeng ang bilhin ninyo ay 8-port switch na lang. Ang purpose naman itong switch ay dito nyo isasaksak ang mga LAN cable patungo sa mga PC ninyo para magkaroon ng internet and makapag-share ng mga data. Take note guys, meron din palang dalawang uri ang switch. Merong gigabit and merong 10/100. Ang piliin nyo na lang ay gigabit dahil kaya itong isupport ang speed ng 1000 Mbps. And ang pinakalas natin ay ang PC. Kung gusto nyo malaman kung anong model ang PC ko at kung magkano ito, ay pakiclick na lang ang link sa ibaba. Next naman ay papakita ko sa inyo ang diagram ng bawat materials. Bali ito rin ang wirings or LAN cable ng PisoNet ko. Unahin natin dito sa ISP or modem ng internet ninyo. Bali dito nanggagaling ang internet. Next naman ay ang router. Bali magsasaksa kayo ng LAN cable sa modem papunta sa router. Then next magsasaksa kayo ng LAN cable sa router papunta naman sa switch. Then next naman ito, magsasaksa kayo ng mga LAN cable sa switch patungo sa mga PC ninyo. And magkakaroon na ng internet ang mga PC ninyo. Ganun lang kadali ang wirings ng PisoNet. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ang wirings ng PisoNet ko. Iisa-isahin ko sa inyo kung paano ba ito nakakonect. So yun guys, ito yung sample ng wirings ng PisoNet ko. Bali, ito yung ISP, dalawa. PLDT and Converge. Kasi yung PLDT natin walang internet. Ayun yung kinaganda ng dalawa yung ISP nyo. Para kung mawalan tong isa, meron kayong pamalit na isa. Hindi mahinto ang pag-operate ng PisoNet ninyo. So yan, bali ito Converge ang gamit natin. Tapos may LAN cable siya dito. Itong LAN cable na to, papunta siya dito sa router. Bali ito yung router natin, TP-Link. TP-Link siya. Tapos yun nga LAN cable. Tapos itong dalawang to, ayun yung LAN cable ng switch sa baba. Bali ayun, dalawang switch yung gamit natin sa baba kasi 13 PC yun. Tapos ito Piso Wi-Fi, dyan na rin nakakonect. Pwede rin naman siya dyan i-connect. Tapos additional ko na rin dito may LAN cable pa na isa. Ito naman yung LAN cable ng switch papunta dito. Itong switch naman na to para sa mga kapitbahay natin yan. Yung mga nagbabayad sa atin monthly.
Bali yan, mapupuno na sila. Mamaya ipapakita ko naman sa inyo yung switch dun sa baba na dalawa, papunta naman sa mga PC natin. So yun guys, yan naman yung dalawang switch na tinutukoy ko sa inyo. Tapos yung mga cable naman na nakakabit sa mga switch, yan yung cable na papunta sa mga PC. So yan, tutuntunin natin yan tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ba ito nakasaksak sa mga PC. So yan, may port dyan sa likod ng CPU natin. Yan, bali yan yung nagbi-blink. Diyan nyo siya isasaksak. Then kapag umiilaw yan, ibig sabihin may internet na ito. So yun guys, sana napaliwanag ko sa inyo ng maayos. And kung may katanungan kayo, mag-comment na lang kayo sa ibaba. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video, pakilike na lang itong video na to. And pakisubscribe na rin ang channel ko para sipagin pa ako gumawa ng mga ganitong content. Yun lang guys, salamat sa panonood. Bye-bye!